Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong magandang kanta. So itong kanta na to is pangsimbang gabi, no? So pansimbang gabi naman yung ituturo natin. So yung title pala nito ay yung Misa de Gallo. So hindi ko lang alam kung sinong kumanta nito, no? So i-comment nyo na lang din sa baba kung sino ba yung kumanta nito. So dito mga ka-idol is madali lang naman yung chords niya. Meron lang siyang isang pirasong bar chords lang. Isa lang. Alam kong kayang-kaya niyo yan. Dito naman sa strumming magiging dalawang klase. Okay? So yung strumming natin is ganito lang. So ganito yung strumming na una. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Okay? Ulitin ko. Ganito siya. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Okay? Ganun yung strumming natin. Pag nasa loob ng open-close parenthesis naman yung chord, is ganito yung strumming na. Ganito siya. Pag may open-close parenthesis, down, down, up, down, up. Okay? Ulitin ko, pag may open-close parenthesis yung chords is ganito lang. Down, down, up, down, up. Okay? Ganon yung lipatan kaagad. Okay? Lilipat na kayo kaagad pag may open-close parenthesis yung chords. No? So, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya rito, kung mapapansin nyo yung chords dyan, may mga open-close parenthesis, yung ibang chords, no? So, yung chords dyan is C. Ayan, yung C, second, fourth, tsaka fifth lang. Okay? C, tapos G na may open-close parenthesis na. So, yung strumming, nakalagay naman dyan. So, yung G, first, second, fifth, tsaka sixth. Ayan, G. Tapos, babalik kayo ng C na may open-close parenthesis na. Tapos, ito yung sinasabi kong isang pirasong bar chord na nasa loob rin ng open-close parenthesis. So, yung bar chord, yung chords is F. Ayan yung F. Bar sa first fret. Sa second fret, third string. Sa third fret, fifth string, tsaka fourth string. Ayan, F. Na may open-close parenthesis. Tapos, C. Na may open-close parenthesis. Tapos, pupunta kayo ng G. Na wala ng open-close parenthesis. Okay? Pagkatapos niyan, pupunta naman kayo ng C. Ulit, na meron ng open-close parenthesis. F, na meron ulit. C na naman, merong open-close parenthesis. Tapos F ulit, nasa loob ng open-close parenthesis. Tapos babalik lang kayo ng C, na wala ng open-close parenthesis. Tapos G ulit, na may open-close parenthesis na. Tapos C, na walang open-close parenthesis. Okay? Yan yung kanyang whole verse, no? So, sasampulan ko para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin, no? So, ganito naman siya kapag tinugtugan. Misa di Gallo sa simbahan at nagtilaok na ang tanda ng pagdiriwang at pagmisa Paskong dakilang araw. Tapos papasok yung pre-chorus doon sa part na ang awit na handog sa miesta. So papasok yung pre-chorus na yun. So proceed naman tayo sa kanyang pre-chorus. So yung pre-chorus niya naman dito is A minor. So yung A minor, second string, fourth, tsaka third lang. Ayan. So walang open-close parenthesis yan. Tapos pupunta kayo ng E. So yung A, third string, fifth, tsaka fourth. Ayan. Wala ring open-close parenthesis. So yung dalawang chords na yan, 3 times nyo gagawin. Pag nagawa nyo ng 3 times, babalik lang kayo ng A minor. Tapos E. Tapos A. Okay? So yung E pala, may open-close parenthesis na yung dulo na E. Pati yung A, nasa loob rin ng open-close parenthesis sila, no? Nakalimutan ko sabihin. So, ganito naman siya sa pre-chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. So, ganito siya. Ang awit na handog sa Miseyas, mayroong pangkwantinyetas, at ang koro tuloy ang kanta, may salilin na kondiritas. Tapos papasok yung chorus. Misa de Gallo sa simbahan. So, papasok na yung chorus na yun, no? So, proceed naman tayo doon sa kanyang chorus. So, yung chorus naman dito is C.
Ayan, hindi na natin iisa-isahin yung chords, no? Kasi naisa-isa na natin kanina. Ayan, C na walang open close parenthesis. Tapos dito na papasok yung may open close parenthesis na G, may open close parenthesis na C, F nasa loob, C nasa loob, tapos G wala nang open close parenthesis. Okay? Pagkatapos niyan, babalik lang kayo ng C ulit na nasa loob ng open close parenthesis naman. F nasa loob, C nasa loob, F nasa loob, C wala nang open close parenthesis, G nasa loob na ng open close parenthesis, tapos C na wala nang open close parenthesis ulit. Okay? So ganito naman siya tugtugin sa chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. No? So ganito siya. Misa di kalyo sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na haring mundo. Tapos babalik kayo ng chorus. Babalik pala kayo ng chorus. Pre-chorus. Sorry, mali na naman ako. Babalik kayo ng pre-chorus. Doon na naman kayo sa part ng ang awit na handog sa Misea. So, babalik na naman ulit kayo dun sa kanyang pre-chorus, tapos chorus ulit. So, ayun lang naman. Sana naintindihan nyo itong tutorial natin at nagustuhan nyo, no? At good luck sa bago nyong matututunan.